Magaan ang pakiramdam ni Anika nang magising siya kinaumagahan. Napangiti siya nang masilayan ang gwapong mukha ni Adam habang nakapikit. Hinaplos niya ang makapal nitong kilay pababa sa matangos nitong ilong hanggang sa manipis nitong labi. Hindi na siya nakatiis at ninakawan niya ito ng matunog na halik. Nang hindi pa rin ito nagigising ay inulit pa niya ng 2 beses bago humagikik. Did you know that stealing kisses from a handsome prince is an act of committing a crime? Anito at dahan-dahang nagmulat ng mata. Nakakalunod ang tumingin sa mapupungay na kulay asul nitong mga mata. Para lang siyang nakatunghay sa bughaw na karagatan. Then punish me, Your Highness. Sakay niya sa sinabi nito. Pilyo namang ngumiti ang binata. Then, I shall impose a lifetime imprisonment with my kisses to a sinner like you. Saan ni Adam at siniil siya ng halik. Good morning. Paus nitong sabi pagkatapos siyang halikan. Napangiti naman sa Anika. Good morning to. Ganting bati niya at hinalikan ito sa panga. Let's cook breakfast? Ayaw niya kay Adam subalit pilyo lamang itong ngumiti. No need. I can have you instead. Malanding sabi ng binata at kinubabawan na siya. Hanggang sa wala na siyang nagawa kundi tanggapin ng buong puso ang masarap na sensasyong ipinararanas nito sa kanya hanggang sa marating na nilang dalawa ang rurok ng ligaya. Lumipas ang 1 linggo na parang dinuduyan sa langit sa Anika dahil sa saya na kanyang nararamdaman sa piling ni Adam. Araw-araw ay para siyang nasa fairy tale. Wala mang palasyo, may poging prinsipe naman siya. Napangiti siya habang pinapanood ang lalaki na naglalakad pauwi sa kanilang tinutuluyan mula sa pangingisda. Namumula ang kutis nito dahil natatamaan sa sikat ng araw pero parang wala namang pakialam ang lalaki. Bakat sa suot nitong t-shirt ang mapipintong na obs na isa sa kinababaliwan niya ngayon. Adam! Kinawayan niya ito upang tawagin ang pansin ng binata at mabilis na makarating sa kanyang kinaroroonan. She boldly want to kiss him right now. Kahit amoy isda pa, ang binata ay ayos lang sa kanya. Ika nga ng kanyang mga nakatatandang kapitbahay, kapag mas maamoy, mas masarap. Kumaway naman ito at nagsimula ng tumakbo patungo sa kanya. Sinalubong niya ito na isang matunog na halik sa labi. Natawa ang binata sa kanyang ikinikilos. It's not obvious that you already miss me. Malambing na wika ni Adam at ginantihan siya ng halik sa labi. Matamis na ngumiti si Anika. Of course. Who wouldn't miss my very handsome prince? Muling natawa si Adam at madiin siyang hinalikan sa ikalawang pagkakataon. Well, I guess you want to get punished by the prince, huh? Anas nito sa magaspang na boses. We'll be having breakfast, Adam. Pigil ni Anika sa binata nang magsimula na maglakbay ang mga halik nito patungo sa kanyang punong tenga. Let's have breakfast later. I want to have you first. Anito at hindi na siya nakapagprotesta sapagkat nadala na rin siya sa init na kanyang nararamdaman. Are you sleeping? Mahinang tanong ni Adam. Tugon niya't na natiling nakapikit habang nakaunan sa mga braso ng binata. Umaabuso ka na Adam ha? Kada umaga mo nalang ginagawa to. Kunwari reklamo niya. Sinasamantalo mo ang kahinaan ko. She pouted. Malutong na tumawa ang binata. Bakit hindi ba masarap? Kinurot niya ito. Ang rot-rot mo, no? Paano na lang kaya kapag may maalala ka na? Kaliwat kanan siguro ang mga babae mo. Nakasamangot niyang saad. Pinisil naman ito ang kanyang ilong bago siya hinalikan sa sentido. Sa'yo, at tanging sa'yo lang ako haharot, baby. Napairap siya sa hangin at siniksik ang kanyang mukha sa dibdib ng binata. Sinungalin. Tumawa sa Adam bago nagsalita ulit. Have you been to the cottage near the big cabbage palmetto? 3 meters away from here? Tanong ng binata habang marahang sinusuklay ang kanyang buhok. No. Why? Nag-angat siya ng tingin dito. Come at that place later at 5:30 p.m. Saad nito na ikinakunot ng kanyang noo. Why? What am I going to do there? Tumubo ang kuryosidad sa kanyang utak. I prepared something for you. Tugon naman ng binata. Matamis na ngumiti si Anika at kinintala ng halik ang panga ni Adam. I guess you're a man with surprises, my prince. Tukso niya dito. Kunwari ay napatango naman ito na tila basang ayon sa kanyang sinabi.
Well, maybe, I am. Na-excite tuloy ako na sumapit ang dapit hapon. Dapat lang. We will surely make love in the sun later. An outdoor sex? Bulalas niyang tanong. Pilyo namang ngumis ang binata kaya pinalo niya ito sa dibdib. Agad na hinuli ni Adam ang mga kamay niya at hinalikan. Gaya na lagi kong sinasabi, malay mo, makalusot, di ba? Pareho silang natawa at hindi nagtagal ay nauwi sa mainit na tagpo ang kanilang harutan. Naglalakad si Anika pa uwi sa kanyang tinutuluyan galing sa bahay ni Mira. Ang babae ang kanyang naging matalik na kaibigan simula na makarating siya sa isla. Mabait si Mira at prangka kung magsalita. Kaya niya nakapagpalagayan ng loob ang babae. Para bang kasama pa rin niya ang best friend na si Wilma dahil may pagkakatulad naman ang dalawa. Anika! Mula sa naglalakbay na diway, bumalik siya sa kasulukuyan at napalingon sa tumawag sa kanyang pangalan. Nakita niya si Ryan na nakatayo sa may puno ng niyog malapit sa kanya. Napagtanto niya na matagal na pala niyang hindi nakakausap ang lalaki. Ang huling beses ay noong nagkayayaan silang maligo at muntik na siyang malunod. Ryan, bati niya rito nang makalapit siya. Kumusta? Ayos lang. Ikaw, kumusta? Gumaganda ka yata sa bawat araw na nakikita kita. Ano to na ikinatawan niya. Ayos lang din naman. Tugon niya. Napansin niya na parang balisa ang binata kaya napagpasyahan niya na tanungin ito. May problema ka ba, Ryan? Bakit parang hindi ka mapakali? Kasi iimbitahan sana kitang mamasyal sa bayan mamaya. Naiyang sagot nito at napakamot pa sa ulo. May sasabihin kasi ako sa'yo. Napakunot ang kanyang noo. Ganun ba? Bakit hindi mo na nasabihin ngayon? Total, nandito naman ako, di ba? Hilaw nang umiti sa kanya ang lalaki. Hindi kasi pwede ngayon eh. Saan nito kaya lalo siyang naguluhan at napaisip kung gaano ba kaimportante iyon. Kung wala lang sana silang usapan ni Ada mamaya, ay hindi siya mag-aatubiling sumama dito. Pasensya ka na Ryan pero hindi talaga ako pwede eh. Magalang niyang tanggi. Nakita niya ang paglungkot ng mga mata ng lalaki. Bakit naman? May lakad ka sa ako? Aniya. Sandaling hindi nagsalita si Ryan pero napansin niya ang pagtagas ng bagang ng binata. Si Adam ba ang kasama mo? Biglang tanong nito. She blinked twice. Paano mo nalaman? Kunot, noo pa niyang tanong. Biglang tumalim ang mga mata nito at galit siyang hinarap. Sabihin mo nga sa akin, Anika, may gusto ka ba sa kanya? Mas lalo lang lumalim ang gatla sa kanyang noo dahil sa tono ng pananalita nito. Ano kayang nakain ng lalaki at ganito kung makipag-usap sa kanya? Oo, may lakad kami at kung meron man o wala akong gusto kay Adam, ay nasa akin ayon, Ryan, at wala ka nang pakialam pa doon. Saan niya sa mababang tono subalit may diin ang bawat kataga. Hanggat maaari ayaw niya makipagtalo sa lalaki dahil hindi naman ito kasali sa kung anumang namamagitan sa kanila ni Adam. May pakialam ako, Anika. Matigas na saad ng binata. Ano bang pinagsasabi mo? Nagsimula na siyang maguluhan sa inaasta nito. Huminga ito ng malalim bago nagsalita. Hindi ko pa sana sasabihin ito pero sa tingin ko ay hindi ko nakakayanin. May gusto ako sa iyo, Anika. Matagal na. Simula na dumating ka dito, ay gusto na kita pero hindi ko lang sinabi agad sa iyo dahil baka manibago ka at iwasan mo ako. Ang bait-bait mo pa sa akin kaya akala ko'y nagkakaintindihan na tayo. Pag-amin nito, nanlaki naman ang kanyang mga mata. Totoong mabait siya sa lalaki simula nang tumapak siya sa isla pero walang ibig sabihin ang lahat ng iyon. Walang pangit na ipinakita ang lalaki sa kanya at pati ang mga magulang nito. Pilit siyang umiti. Pasensya ka na Ryan kung binigyan mo ng kahulugan ng kabaitan ko sa iyo pero hanggang kaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay. May iba akong gusto Ryan at ayoko sanang paasahin ka. Prangka niyang turan. She doesn't wanna sugarcoat her words dahil mas masasaktan lang ang lalaki pag yun ang kanyang ginawa. Bagsak ang mga balikat nitong nag-angat ng tingin. Halo-halo ang emosyon na naglalaro sa mga mata ng lalaki. Si Adam ba ang gusto mo, Anika? Bakas ang hinanakit sa boss nito. Napalunok naman siya habang nakatitig dito. Ayaw niyang magsalita tungkol doon. Hindi pa nga siya nakakaamin kay Adam sa tunay niyang saloobin at dapat itong una makaalam sa nararamdaman niya at hindi si Ryan. Mahinang natawa at napailing ang lalaki na para bang hindi ito makapaniwala sa napagtanto. Bakit siya pa?
Bakit siya gayong hindi mo naman siya lubos na kilala? Mariin siyang napapikit. Sa tingin niya hindi naman siya dapat makipag-usap kay Ryan ng tungkol kay Adam at wala siyang dapat na ipaliwanag dito. Hinilot niya ang kanyang sentido dahil parang sumakit yata bigla ang ulo niya. Problema ko na iyon, Ryan. Kung wala ka na iba sasabihin ay aalis na ako. Anya at tinalikuran na ang binata. Ayaw mo bang pag-usapan kasi natatakot ka? Pahabol nitong tanong nagpatigil sa kanya. Naglakad naman si Ryan at tuminto ilang dangkal ang distansya mula sa kanya. Paano kung nagpapanggap lang siyang walang maalala para pagsamantalahan ang kabaitan mo? Nito na nagpakulo ng kanyang dugo. Naiinis siya sa mga walang kabuluhan pinagsasasabi nito tungkol kay Adam. Tumahimik ka, bago pa ako tuluyang mawala respeto sa iyo. Puno ng pagbabanta niyang asik. Ngumiti lang si Ryan na wari inatumbok nito ang kahinaan niya. Mataas ang tingin ko sa iyo. Hindi ko akalain na ganoon ka pala kabilis bumigay sa taong wala kang kasiguraduhan. Pangiinsulto pa nito sa kanya. Sumulak ang kanyang galit at nasampal niya ang binata. Tumabingi naman ang pisngi nito nang tumama ang kanyang mabigat na kamay dala ng hindi niya mapigil ang emosyon. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan dahil una sa lahat, hindi mo ako kilala. Sino ka nga ba sa buhay ko, ha? Gigil niyang ani. Hinilot na lalaki na saktang pisngi nito. Siya, kilala mo ba? Sino ka ba sa buhay niya? May pinangako na ba siya sa'yo na pangahawakan mo? Hindi siya nakasagot sa mga tanong nito. Tumagos hanggang buto ang punto na pinagsasabi ng lalaki. Oo nga at araw-araw silang magkasama, magkasalo sa makabundong ligaya. Natutulog na magkayakap at gigising sa piling ng isa't isa. Subalit hindi siya kailanman sinabihan o tinanong ni Adam sa tunay na estado kung ano sila. Kahit ang mga katagang inaasam niyang marinig ay hindi nito nasambit kahit isang beses man lang. Sigurado ka ba na Adam talaga ang pangalan niya? Paano kung dumating ang araw na hindi pala siya gaya na inaasahan mo? Anong gagawin mo? Anika? Makakaya mo ba na dumating ang araw na malalaman mong may mahal pala siyang iba? O kaya kasal na? Paano kung ginagawa ka lang niyang pampalipas oras dito habang... Enough! Sigaw niya at unti-unting nagtaas baba ang kanyang dibdib, dala ng samot-saring emosyon na kanyang nararamdaman. Inis para sa lalaki sa kanyang harapan. Takot na maaaring tama ang sinasabi ni Ryan. Galit para sa tadhana kung may balak mang paglaruan siya. Ilang butil na luha ang kumawala sa kanyang mga mata. Hindi ko sinasabi ito para lang sa akin, Anika. Pasensya ka na. At sana'y hindi ka magsisipagdating ng panahon dahil pinili mo siya. Mga huling katagang sinabi nito bago siya tinalikuran at umalis. Nangihina naman ang kanyang tuhod nang mapagtantong ibig sabihin ni Ryan. Kinalma niya ang kanyang sarili bago napagpasyahan na umuwi para mag-ayos ng sarili. May usapan sila ni Adam na magkita ngayong hapon. Habang nag-aayos ay pilit niyang iwinaglit sa isip ang posibilidad na tama ang mga pinagsasasabi ni Ryan. Pero wag naman sana. Iniisip niya pa lang ay naiiyak na siya. Paano na lang kaya kapag nagkatotoo na? Suot ang isang white floral dress. Lumabas na si Anika ng bahay upang puntahan si Adam sa lugar na sinasabi nito sa kanya. Nagmamadali niyang tinahak ang daan patungo sa lumang cottage. Nang makarating siya sa lugar, ay isang normal at sirang cottage lang naman ang nandoon. Subalit nag-uumapaw sa kilig ang kanyang puso nang makita niya ang sinasabing sorpresa ni Adam sa kanya. Mayroong mga lamparang inihanay palibot sa picnic blanket. Sa gilid noon nakatayo ang binata na may hawak na isang punpon ng pulang rosas. Unti-unti siyang naglakad papalapit dito. Nakangiti naman si Adam habang nakatitig sa kanyang mga mata. Oh my God, is this his surprise? She never expected that Adam also has sweet bones inside his body. Mukhang lunod na yata siya sa nararamdaman niya dito at hindi na makakaahon pa. Flowers for my very gorgeous woman. Nito at iniabot sa kanya ang pulang rosas. Did you prepare all of this? Tanong niya sa paos na boses at inilibot ang kanyang paningin sa paligid. Nakita niya isang basket na marahil ay naglalaman ng kanilang pagkain. A simple picnic, yet it felt so romantic. Napakamot sa pisngi ang binata na parang batang nahihiya. Yes? Pangit ba? Hindi ba corny? Umiling naman siya. I've been a lot of fancy places, Adam, but I never felt so happy like I felt right now.
Anya at tumingkayad upang kintalan ng halik ang lalaki sa labi. Really? Tanong nito habang nagniningning ang tuwa ng asul na mga mata. Tumango naman siya. Niyakap siya ng lalaki at kinintalan din ng halik sa kanyang noo. Thank God, you look what I prepared. I thought you'd laugh at my surprise because it's childish. It's not childish, Adam. It's romantic. Any woman would die for this, especially if it's you who'll make it. Anya tinigpitan pa ang yakap sa binata. Nasa kalagitnaan sila ng yakapan nang tumunog ang kanyang tiyan. Dahil sa labis na lungkot at inis na kanyang nararamdaman kanina, ay hindi na siya nakakain pa. Pareho silang nagkatinginan at natawa. I guess you're hungry. Kumain na muna tayo. Ayan nito sa kanya. Mabuti pa nga. Natatawan niyang tugon. Adobong baboy at fried chicken ang hinandang ulam ni Adam. Isang Tupperware na kanin, bottled water at samut-saring junk foods. May 2 canned beer din sa loob ng basket. Pasensya na at hindi kita madadala sa mamahaling restaurant. Saad ni Adam habang hinahanda ang kanyang pagkain. Ayos lang, no? Ang cute nga eh. Nakangiti niyang tugon. She wasn't lying though. Kung papipiliin siya sa dalawa, ay mas gusto niya dito. Kain ka na. Ayan ito at iniabot sa kanya ang pinggan na may lamang pagkain. Maya-maya pa ay may napagtanto si Anika. The island doesn't have roses, canned beer and big junk foods. Where did you get them? Takang tanong niya at tinaasan ng kilay ang binata. Napatigil ito sa pagsubo. What's with that eyes? You're looking at me like I've done something wrong. Natatawa nitong Saad. Seryoso ako, Adam. Saan mo nakuha ang mga ito? Tanong niya ulit. Inilapag nito ang pinagkainan bago siya sinagot. 1 linggo ko na itong pinag-ipunan. And I even asked Empoy to accompany me to the nearest town for help to buy this. I also asked Aling Norma to help me cook all the food. Lumubo ang kanyang puso sa tuwa dahil sa effort nito upang pasayin siya. Ikaw nagluto nito? Paninigurado niya. Tumango naman ang lalaki. Hindi niya napigilan ang sarili at hinalikan ang binata. What was that for? Tanong nito tinaasan siya ng kilay. Thank you. Sincero niyang Saad. Ngumisi naman si Adam. It should be more than kiss. Anito't ngumuso pa. Pinitik niya ang noon nito kaya't napaaray ang binata. Stop that. We're eating. Tumawa lang ito at pinagpatuloy na nila ang magana nilang hapunan habang nagsusubuan ng pagkain. Matapos kumain ay tig-iisa sila ng beer na iniinom habang magkatabing nakatanaw sa tahimik na karagatan. Dito ba tayo matutulog, Adam? Tumango naman ito. Yes, baby. What do you prefer? With a tent or just a picnic blanket? Pilya siyang ngumiti at inilapit ang kanyang bibig sa tenga ng binata. An outdoor sex with the sky above us is exciting, isn't it? Di ba yun naman ang gusto mo? Mapang-akit niyang tanong at mapanuksong kinagat ang tenga ng lalaki. Lumingon sa Adam at kinintalan siya ng matunog na halik sa labi. Naughty. Pareho silang napahagikik. Bakit mo nga pala ako naisipan dalhin dito? We can just have this at home, you know. Pag-iiba niya na usapan. Pinagmasdan niya itong tumayo at inayos ang bonfire bago bumalik at hinarap siya. Humugot ito ng malalim na hininga. I want to tell you something, Anika. Anat at seryoso siyang tiningnan. Napalunok siya sa intensidad ng titig ni Adam. What is it? Ilang sandaling katahimikan ang namagitan bago nagsalita ulit si Adam. I love you, Anika. Napakurap-kurap siya habang nakatitig sa binata. Totoo ba ang narinig niya? She's not hallucinating, right? Did Adam say those words that she's been needing to hear? May namumuong mga luha na sa kanyang mga mata. I ask you to be here because I want us to be official. Daratsahang saad ng binata. And this, anito at inilibot ang paningin sa paligid, will be our first official date. Will you be my girlfriend? Tuluyan siyang napaluha sa tanong ng lalaki at ilang sandali pa'y sunod-sunod na tumango. Yes, Adam. I will be your girlfriend. Anyat sinalubong ito ng halik sa labi. I love you, too, Adam. Dagdag niya at hinalikan ulit ang binata. Maya-maya pa'y bigla siyang natahimik habang nakatitig sa binata.
What's wrong? Tanong nito at bakas ang pag-aalala sa mukha ng binata. Kasi, naisip ko lang na, oh, what if may ibang pamilya ka palang naiwan, Adam? What if one day, maalala mo sila at maisip mong mas mahal mo pala sila kaysa sa akin? Malungkot niyang tanong. Bigla ding napuno ng agam-agam ang kanyang puso. Sandaling natahimik ang binata at mataman siyang tinignan. I don't think I have other women from the past other than you. Hindi ko man maalala but I can feel it here, Anika. Tugon nito at kinuha ang kanyang kamay para itapat sa dibdib ng binata. Nararamdaman niya ang malakas na tibok ng puso ni Adam. Hindi siya nagsalita. Nandoon pa rin ang takot sa puso niya pero mas lamang ang kanyang tiwala kay Adam. Napabuntong hininga si Adam at hinaplos ang kanyang pisngi. Let's not spoil the night, Anika. And if ever there will be a woman before you, I promise to choose you over anybody else. Pangako ng binata. Talaga? Pangako mo yun, ha? Parang batang umaasam niyang sambit. Ngayong narinig niya mismo sa binata na siya lang ang laman ng puso nito ay magpapakakampante siya. At kung may dumating na balakid, ay ipaglalaban niya ang lalaki. Adam is hers. Period. Now, can I ask you one more thing? Biglang tanong nito. Ngumiti naman siya bago tumango. What is it? Promise me first. Natawa siya sa inasta nito. Ano nga? Paano ko mangangako niyan kung hindi ko pa alam kung ano yan? Nakataas ang kilay niyang tanong. Basta, just promise me first. Pangungulit nito. Muli siyang natawa. Okay, I promise. Ano ba kasi iyan? Tumikim ito bago nagsalita. If ever one day, you'll discover that I am not the same as the man you fell in love here, promise me that you'll bear with me and won't leave me until the end, Anika. Makahulugan nitong pahayag bago hinalikan ang likod ng kanyang kamay. Hindi niya may paliwanag ang samot-saring emosyon sa mga mata ni Adam, kaya't nanatili siyang tahimik at nakamasi dito. Because if you do, then you'll be the death of me. Inayos niya ang buhok nitong nagulo dahil nalipad ng hangin. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. I promise to stay with you, Adam. No matter who or what you are. No matter what will happen. A promise isn't effective without a seal. Let's seal it with a kiss. Anot at maalab siyang hinalikan. Hindi nagtagal ay nagsimula na maglakbay ang mga kamay ni Adam at marahang pumipisil sa kanyang katawan. But I think it's more effective if sealed with sex. Napahagikik naman siya sa tinuran ng binata. Simula nang maging opisyal ang relasyon nila ni Adam ay ipinaalam din nila ito sa kanilang mga kapitbahay. Umani naman sila ng natutuwang reaksyon sa mga ito, wera lang kina Ryan at Lian na bakas ang disgusto sa mga mukha. Nakita niya ang pagdilim ng mukha ni Ryan at ang talim ng tingin ni Lian subalit ipinagkibit balikat na lamang niya iyon. Hindi naman nila kailangan ng approval galing sa mga ito kung tutuusin. Kasalukuyan siyang nakaunan sa mga braso ni Adam. Malalim na ang gabi at katatapos lang nila sa mainit na tagpo. Madaling nakatulog ang binata ngayon samantalang siya ay hindi pa rin hinihila ng antok. Sumagi sa kanyang isipan ang kanyang mga magulang. Ano kaya ang sasabihin ng mga ito kapag nalaman nilang nakikisama at nagmamahal siya sa lalaking hindi niya lubos na kilala? Isang lalaking hindi niya alam ang nakaraan at pinagmulan, pati na ang tunay na katauhan. Napaisip din siya kung bakit hindi nagtatanong si Adam tungkol sa kung sino talaga siya at ano ang tunay niyang pagkatao. Hindi ba ito interesadong malaman ang tungkol sa kanya? Naramdaman niya ang pamamawis ng katawan ni Adam at maya-maya pa ay umuungol ito na parang nasasaktan. Hindi nagtagal ay mas lumakas ang ungol nito at animoy nagngangalit ang mga ngipin kaya napabalikwas siya ng bangon upang tingnan ang binata. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito habang nakapikit. Adam, mahinang anas niya subalit hindi nagising ang lalaki. Sinubukan niyang tapikin ang pisngi nito. Adam, gising. Anya ngunit hindi pa rin nagmumulat ng mata ang lalaki. Nakaramdam siya ng kaba at hindi na niya alam ang gagawin. Sasampalin niya kaya ito para magising? Napakunot noo siya nang marinig ang mahinang hikbi ni Adam, kaya't sinipat niyang mabuti ang mukha ng binata. Bukod sa pawis dito sa noo ay bigla na lamang tumulo ang masaganang butil ng luha sa mga mata ng lalaki. Oh God,
He's having a nightmare. Why is he crying? Kausap niya sa kanyang sarili. Mama, please wake up. Please. Please don't leave. Mahinang daing nito na tila batang nagsusumamo. Napakunot naman ang kanyang noo. Itong unang beses na binangungot si Adam mula na nagtatabi na sila sa pagtulog. Hindi kaya ay alaala ng binata ang kanyang bangungot? Pero bakit ito umiiyak? Iniwan ba ito ng sariling ina? Hindi niya lubos sa kalain na makikita niya si Adam na umiiyak. Matikas at mapagbiro kasi ito kapag gising. Taliwas sa nakikita niya ngayon. Ramdam niya ang hinagpis ng binata sa mga katagang binitawan nito. Please, Mom. Don't close your eyes. No. Not now, please. Namatay ba ang nanay nito? Bumigat ang kanyang loob sa posibleng nangyari kaya tinapik niya ulit ang pisngi nito subalit napatigil siya nang hindi na muli nagsalita ang binata. Naging payapa na rin ang paghinga nito at hindi na nakakunot ang noo. Napabuntong hininga siya at napagpasyahang pahirin na lamang ang mga luha nito sa pisngi, pati na rin ang pawis ng lalaki. Umaling siya sa pagkakahiga at isiniksik ang sarili sa katawan ni Adam. Nang makontento siya sa init na hatid nito ay pinikit niya ang kanyang mga mata at hinila na rin ang antok, dalang kuryosidad sa kung ano ang naging panaginip ni Adam. Kinaumagahan, mag-isa na lang siya sa higaan. Marahil na una nang gumising si Adam upang pumunta sa laot. Napagpasyahan niyang bumangon upang hintayin ang binata sa baybayin at nang makasabay niya ito sa agahan. Habang papalapit si Anika sa dalampasigan ay bigla na lamang siyang hinarang ni Lian. Inignora niya ito at lumihis na ibang direksyon subalit muli siya nitong hinarang. Bagya siyang nakaramdam ng inis kaya mataray niya itong hinarap. Ano bang problema mo, Lian? May kailangan ka ba? Malamig niyang tanong. Mapanguyam itong umisi sa kanya at tinignan pa siya mula ulo hanggang paa. Ibang klase ka rin ano? Hindi ka na nakontento kay Ryan, pati si Adam, nilandi mo na? Matalim ang mga mata niyang tumitig dito. Napaka-immature na babaeng ito porket hindi pinatulan ni Adam. Kaya pinagdidiskitahan siya. Yan lang ba ang ipinunta mo dito? Ang maghanap ng gulo? Pues, wala akong balak na makipag-away sa iyo. Hindi ka naman talaga gusto ni Adam eh. Ako dapat yun. Ang kaso, nilandi mo siya dahil ang mga taga-syudad na gaya mo, magaling mang-akit na lalaki kasi yun naman talaga ang gawain niyo, di ba? Ako sa nito. Nagpabaliw ka na talaga. Napailing na lang siya at tinalikuran ang babae pero agad siyang napatigil nang bigla nitong hilahin ang kanyang buhok. Damn it. Why does she need to deal with this nonsense catfight? Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Pagpupumiglas niya at pilit na kumawala sa pagkakasabunot ni Lian. Nang ayaw siyang bitawan ng babae, pilit niyang inabot ang buhok nito at hinila nang sa ganoon ay makaganti siya. Napasigaw naman si Lian at agad na nabitawan ang kanyang buhok. Sumusobra ka na ha? Kung ikaw ang gusto niya, edi sana sa'yo siya naligaw at hindi sa akin. Bulyaw niya rito sa kamarahas na binitawan ang buhok ng dalaga dahilan para mapaatras ito. Eh kasi, nilandi mo nga. Ano? Ginamit mo ba yung katawan mo para akitin siya? Nanlilisik ang mga mata nito at nagngangalit ang mga ngipin. Sigurado akong ikaw ang kusa nagubad ng damit mo para mapansin ka niya. Dahil magkasama kayo sa isang bubong, di ba? Napaka-asyumero mo. Hindi ko siya nilandi. Katunayan, siya naguhubad ng damit ko para malaman mo. Bagay na kahit kailan hindi mo mararanasan sa kanya. Alam mo kung anong dapat mong gawin, Lian? Pangarap. Dahil kahit kailan hindi mo matitikman ang alindog at sarap ng boyfriend ko. At hindi siya papatal sa'yo. He is mine. So stop being delusional. Parang umusok na ang ilong ni Lian sa galit dahil sa sinabi niya. Hindi siya makapaniwalang may babaeng ganitong klase kung mag-isip. Makitid ang utak at hindi marunong umintindi kung ano ang katotohanan. At ngayon, kung wala ka nang sasabihin pa, aalis na ako. At susunduin ko pa si Adam. Dahil gustong-gusto niyang lagi nakikita mukha ko. Panunuyapan niya saka tinalikuran na ang dalaga. Pagkatapos ng ilang hakbang ay hinuwakan siya ni Lian sa braso at hinila siyang paharap. Namumula na ang mga mata nito subalit hindi siya nakaramdam ni maski katiting na konsensya. Tandaan mo, Anika, hindi ka magiging masaya kay Adam. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang pang-aagaw mo sa kanya mula sa akin. Hindi na siya hinayaan ng babae na makasagot pa at nauna na itong tumalikod, saka naglakad palayo. Napailing na lang siya. Is that woman on drugs? Kailan pa ba nito naging pangmamay-ari si Adam?
Marasyang napabuga ng hangin bago inayos ang nagulo niyang buhok at tumuloy na sa dalampasigan. Pinagmasdan niya si Adam habang nasa hapagkainan silang dalawa. Nagtatalo ang isip niya kung itatanong ba niya sa binata ang tungkol sa narinig niya kagabi. Nang mapansin niya ang maganang pagsubo ni Adam, ay napagpasyahan niyang ipagpaliban na lamang iyon at baka masira ang mood nito. "Somebody told me you and Ryan talk days ago?" Tanong na lalaki. Napatango naman siya at ipinagpatuloy ang pagkain. "What did you two talk about, Anika?" Matigas ang tono ng pananalita ni Adam. Nagangat siya ng tingin at pinagmamastang mabuti ang gwapong mukha ng binata. Ang bahagyang pangingitim ng kutis nito ay lalong nakadagdag sa dating ng lalaki. "Kinamusta niya lang ako. Yun lang." Kaswal niyang sagot. Wala nang balak na sabihin pa dito ang pinag-usapan nila ni Ryan at baka magkagulo ulit ang dalawa. Kotang-kota na siya kay Lian at ayaw na niyang dagdagan pa iyon. "As in yun lang?" Tanong ulit nito. Tumango siya. "I don't want him near you, Anika." Malamig at diretsahan nitong saad. Sandali siyang natahimik subalit hindi nagtagal ay napangisi. "Bakit? Nagsiselos ka ba?" Biro niya rito. "Yes." Walang gatol nitong sagot. Mas lalong lumawak ang ngiti sa kanyang labi sa narinig. "Huwag ka na magselos sa kanya. Ikaw lang naman ang gusto ko." Anyat kinintala ng halik sa labi si Adam. Pilit na tong sinusupil ang ngiti sa labi. "You better be. I will punish you in bed until you can't walk anymore if you make me jealous." Ginasaan niya ito. "Why do I feel like making you jealous this time? Try me, baby." Matapos makapag-agahan ay nagpaalam si Adam sa kanya na aalis patungong bayan kasama ang ibang mangingisda upang mamili ng gamit para sa mga nasirang bangka. Naisa na niya sumama sa lalaki pero nagtaka siya nang tanggihan siya nito at sinabing manatili na lang siya sa bahay. Ayaw man niya ay wala siyang nagawa at sinunod na lamang ang kagustuhan ng binata. "Anika?" Lumabas siya ng bahay para tingnan kung sino ang tumawag sa kanya at nakita niya si Mira sa tapat ng pinto. "Oh, Mira, pasok ka." Anyaya niya sa babae. Napatingin siya sa damit na suot nito at napagtanto na nakabihis pala ang dalaga. "Hindi na. Dumaan lang ako para anyayahan ka sana na sumama sa bayan. Baka kasi may bibilhin ka."